Hindi na nakapagpigil si Antekler. Sa isang viral na pahayag, diretsahang inamin ng kilalang vlogger at kritiko na nasa gitna na tayo ng isang malalang krisis. Ayon sa kanya, hindi na may kakaila ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Mula sa mahal na bigas hanggang sa kawalan ng trabaho, sinabi ni Antekler na puno na ang salop at hindi na kayang tiisin ng taong bayan ang sitwasyon. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng malakas na hiyaw sa social media, kung saan marami ang sumang-ayon na dapat nang magkaroon ng agarang pagbabago bago patuluyang bumagsak ang ekonomiya. Kayo, nararamdaman nyo na rin ba ang krisis? Di ba? Mga ordinaryong Pilipino, kung hindi sila napuno doon sa pagnanakaw ng flood control, trilyong pisong ninakaw sa kaban ng sambayanan, dito sa isa na to, sabi ng Diyos ng tadhana, ang hahaba naman ng pasensya ng mga Pilipino. Anak ng towa, ninakawan na sila ng trilyon, bilyon, linagay na sa malet at envelope, ayaw pa nilang magsalita. O eto, ipapakita ng Diyos ng tadhana kung gaano ka-inutil itong administrasyon na to, di ba? Kaya naman tayo magsama-sama para tapusin na itong pagnanakaw na to ng administrasyon ni Bangag. Ayun kawawa mga Pilipino. Tanungin kita ngayon. Gusto ko final answer muna, ante, ha? Tanungin kita, nasa crisis ba tayo o wala? Sagot! Naglalakad na ating mga kababayan, wala nang masakyan. Kasi yung mga driver, mga chopper ng jeep, mga bus, mga bus company, mga jeepney operator, ayaw na nila. Bakit? Anak ng tokwa, take home mo 50 pesos. Maghapon ho sila nagtatrabaho, ang take home nila sa 20 pesos. Bakit? Linalamon lahat ng diesel ang kanilang kita. Pero wala tayo sa krisis, base kay Antikler. Palakpakan ho natin. Ibang klase talaga, oo. Sige nga, ante, Ano? Sige nga, ante, nasa krisis ba tayo o wala? Nalupak ka, ha? Meron pa isa. Dito naman tayo kay Toby Tiangco. Naku, ang dami mo nakakalaban, ante. Panoorin natin to, ante, ha? Panoorin mo to. Para sa iyo to. Yun. Nagulat nga ako sa statement ni Yusek Claire Castro yesterday na sinasabi niyang wala pang krisis, pero si Presidente Marcos naman ay nagsabi na mag-form ng crisis committee. So mukhang kung ano-ano ibang inaatupag ni Yusek Claire na hindi niya nare-realize na may krisis na. Ano po bang iniintay niya? Iniintay pa ba niyang magutom yung ating mga kababayan bago niya sabihin na may krisis? Hindi, hinihintay niya muna na maubusan siya ng terno. Diba terno tawag dyan? Terno yan, di ba? Barot saya ba tawag yan? Bahala na. Yung merong bilog dito. Diba? Hinihintay niya maubusan siya niyan bago magka-krisis. Pero hanggang kumpleto, iba-iba ang sinusuot niya kada press con at kumpleto ang foundation at blast on niya. Wala tayong krisis. Anak ng Petro ng Karapata, ante. Sabi ko sa'yo, gusto ko lang iyakan. Mga content lang. Bakbakan lang, walang iyakan, di ba? Problema. Pero okay lang yan kasi kada buka ng bunganga niya, tsaching, pera yan sa Malacanang. Di ba, ante? Yan problema sa'yo eh. Pinagtatawa. Ito pa isa baka akala ng mga kababayan natin dito. Ito, matindi ito mga kababayan. Gas and run. Pagka meron mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng balita, ibang usapan na ho yan. Teka lang liitan kita ating. Ayan Ang dyan, caption, gas and run. Kung merong hit and run, meron nung gas and run. Yan ang uso ngayon. Magpapakarga ka tapos tatakbo ka. Bakit? Pero wala tayong krisis. Palakpakan. Sabi ko sa'yo, ngayong araw na to, bibigyan kita ng special na hindi mo makakalimutan. Walang nga ka. Ito, ante, panoorin mo to. Imbes na bayaran ang pinakargang gasolina, tumakas ang isang motorista sa isang gasolinahan sa Karkar, Cebu. Yun nga lang, Karkar, Cebu. nag-viral ang video ng kanyang... Ang problema, wala tayong krisis na lawan. Nagkakaroon na tayo ng insidente na gas and run. Hindi na ito.
Wala nang banggaan. Wala nang nasasagi kasi wala nang mansasagi kasi wala nang gas. Tayo mga kababayan, ayaw natin mangyari to. Ito bibigyan ko na ho kayo ng ang aking personal take. Kahit na matapos na ang termino ni Marcos Jr., 2028, mangyari na ang mangyari. Pero wag lang hong umabot na magutom ang Pilipino. Pero kung yan ang gustong mangyari na Diyos ng tadhana at sabihin na matitigas ang ulo nyo, ayaw nyo pa talaga. Ninakawan na kayo ng trilyon, ayaw nyo pa talaga. O bahala kayo. Kasi kung di kayo ninakawan ng trilyon, nasa maganda ang sitwasyon nyo ngayon. Patapos na ang Manila Subway o yung tren papuntang norte, okay na. Kahit papaano, yung transportasyon napakalaking bagay niyan. Hindi na kayo lalakad sa daan o matitigas ang ulo nyo. O ninakawan na kayo ng trilyon. Na-delay ang mga project. Ayaw nyo pa magsalita. O sige, dito sa isa na to, tingnan natin. Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Diretso sa Malacanang, mangingi tayo ng ayuda doon. Di ba namimigay sila ng subsidiya? Baka doon mabigyan tayo. Oh, hingi tayo ng subsidiya doon. Sayang yan. Aba naman. Hindi ba sa Malacanang? Saan? Sa mga cover court? Paano? Kailangan natin makita si President Marcos Jr. yung inaabot niya yung 5,000 sa ating mga jeepney driver. O mga jeepney driver, diretso Menjola na. Hingi tayo ng ayuda. Hindi magprotesta, mag-aayuda ha. Kalmahan nyo lang. Hindi yan ang ating panawagan dito. Naaawa tayo sa ating mga kababayang, super, operator, mga TMBS driver, mga delivery, mga grab driver, di ba? Punta ng Malacanang, punta ng Menjola, hingi tayo ng ayuda. Oh, ganun lang naman yun. Walang protesta, ayuda lang. O baka kung gusto nyo ng haluan, bahala kayo dyan. Pero ako, panawagan ko dito, hingan ng ayuda, hingan ng subsidiya yung ating mga kababayang jeepney driver, mga TNBS driver, di ba? Baka antikler ha, baka kala mo, walang paghihikayat na kung ano pa dito. Ayuda ang atin dito. Subsidiya ang atin dito. Rekta ho tayo kay Antik. Habang segue nun ha. Balagbag na to, balagbag na. Game na to, game na. Totoong game na to. Game na. Bibigyan natin ng special si Antikler dito sa video. Yeah. Okay. Unang tanong po mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Nasa crisis ba tayo? Ante ha. Kapal mo ha. Good afternoon, Undersecretary. May we know kung meron na po bang computation kung magkano po yung mababawas or if Yung palang yung cutie pie ng ABS-CBN, yung maliit na reporter. Pero magaling yan. Antay Duterte nga lang. totally po nasa-suspend yung excise tax sa oil. And may we also know bakit po ni-retain yung 15 days after publication effectivity ng batas when we are finding it quite urgent for pump prices na bumaba po agad yung presyo. Unang-una, ang sabi mo sa tanong mo ay kung, ano yung unang tanong? Magkano po? Sa ngayon, nakausap po natin sa Secretary Sharon Garin at ito ay under review. Sa ngayon, dahil iba-iba nga po ang presyo ng produkto ng petrolyo. So, under review po siya. Ngayon, kung bakit nandun pa rin po na it will take effect after 15 days upon after its publication. Ito naman po ay naayon sa batas. Ayon sa Article 2 ng Civil Code, ito po ang karaniwang araw na tinatawag nating grace period bago ma-implement o mag-take effect ang isang batas. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process, para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. At ito pong 15-day grace period, ang maaari lamang pong magpabago nito ay ang Kongreso.
So wala po sa kamayan ng ating Pangulo. Okay, ma'am, follow-up question lang po. Kung hindi po kayang madaliin yung i-implement ng oil excise tax cuts, how feasible is it for the government to instead subsidize portions of the fuel, similar to what other countries have been doing to stave off steep spikes in pump prices? Nagkaroon na po tayo ng fuel subsidy. Ma'am, I mean, yung buong, similar po sa ginagawa ng Taiwan, for example, subsidized po ng gobyerno yung pagtaas. So therefore, nakukover po, hindi po ganun kataas yung nagiging spike doon sa pump prices. Meaning, hindi lang po siya sa piling sector for PUV drivers, but for everybody Lahat. across the board. Yun ang tinutukoy natin dito. Kaso, madam, ninakaw na yung pera. Ninakaw na yung trilyong piso na dapat sanang pwede natin paggamiting pangsalo, hindi na dadaan sa kamay ni Marcos Jr. Kahit sino, lahat ng bibili doon, lahat ng lalabas na gasolina doon sa pangtutok nila na ganun, lahat yun subsidized ng pamahalaan. Pero hindi na mangyayari yun. Dahil nga, ilinagay na sa maleta at envelope, pinamigay sa mga congressman at doon sa mga magnanakaw sa Malacanang. Karalan po yan. Next question po ay Puro aral, anak ng tokwa. Wala na tayong natutunan. Aral ng aral. Pambihirang yan. Yung tipong puro forma, wala naman nangyayari. Puro yabang. Forma. Diba? Aral. Di na tayo natapos mag-aral. Reyes Billionario. Good afternoon po, Yusek. Ex-NEDA Chief Winnie Monson thinks PBBM's excise tax suspension helps the rich more than it helps the poor. So instead of declaring a national energy emergency, she said we should tax the rich instead. Ano po ang posisyon ng Tax the Malacanang rich. dito? Sabi nga Tax the rich. Tax the rich. Tax the rich. Tax the rich. po ng Pangulo, nothing is off the table. So lahat po ng suwestyon ay kinukonsidera. At Kailan natin didesisyonan? Ang tanong. Dapat decisive ang Pangulo, may political will ngayong mga panahon na to. Kagaya ni Digong. May COVID, ganito gagawin natin. 1, 2, 3, 4. Meron na siyang 5 points na step by step yan ang gagawin natin ngayong mayroong pandemic. Nagkaroon ng Marawi, nasa trip siya. Uwi ng Pilipinas. 1, 2, 3, 4, 5. Alam niya, meron ng points kagad. Alam na niya gagawin niya. Dito puro aral. Anak ng tokwa, aral. Pag nagsasalita, parang grade 1, paulit-ulit na sinasabi. Pambihira. Buti pa yung toddler, pagka kinuwentuhan ka, detalyado, alam mo, naiintindihan mo kung ano sinasabi. Si Marcos Jr., patalon-talon, dito siya sa touch na to. Babalik siya, lilipat siya, pupunta siya doon. Aral ng aral. dahil po dyan, at nabalitaan nga po natin ang magandang suwestyon ni dating Secretary Winnie Monsod. Inalam po din natin ang opinyon ng ating DepDev Secretary Arsenio Balsacan. Ang kanya pong opinyon at ang aking sasabihin, ang ganito pong klase na pagpapataw ng wealth tax ay talaga pong isang pangarap ng mga ekonomista. And these are his words, and I quote, "Imposing a wealth tax on the super wealthy is an economist's dream because wealth tends to compound. A wealth tax slows wealth concentration over generations. Such concentration translates into political and economic power, leading to market failures, slowing economic growth, and further weakening inclusivity. Implementing or administering a wealth tax is never easy. Most countries that have tried it, such as Germany, France, and Sweden, abandoned it because of its administrative complexity and the low revenue Hindi totoo yan. Ang mangyayari dyan, unfair nga naman, anak ng tokwa, yung sardinas, merong bat, merong ganito. Hindi, doon na lang tayo sa tax, di ba? Doon na lang sa tax. Yung mga luxury goods at saka yung sardinas, na paborito natin, di ba? Sibuyas tsaka sibuyas tsaka toyo, kalamansi katapat niya sa atin, solve na tayo dyan, di ba? Sardinas, plus luxury item, yung bag nitong si Auntie Claire. Napunta na naman kay Auntie Claire. Hindi, bag ng mga mayayaman, pares lang na may bat. Diba, unfair naman yun. Dapat talaga, ang binabatan lang, yung mga luxury goods. Ngayon, pagdating dito sa tax, dapat malaki talaga ang tax ng mga mayayaman.
Diba? Imbis na taksan natin yung mga extra rich, hindi yung mga hindi yung mga mayaman, yung mga extra, super duper. Yung top 10 na billionaire sa Pilipinas, yun. Kasi, una sa lahat, yung pera nila na yan, galing naman sa mga consumer, sa mga tao. Kaya kung pagka mayroong ganitong krisis, mayroong mekanismo ang pamahalaan na para sa mga top 10 billionaire, yung mga extra rich. Kaso mga kaibigan nila yun. Hindi naman siguro kalabisan kung kukurot tayo ng konti sa mga kayamanan nyo na. Hindi kalabisan. Di ba? Kasi kung gusto nila na meron pang bansa na paglagakan o komersyuhan, businessan, kailangan natin kumuro dyan. Kasi pagka bumagsak to, wala na, magkakahendot-hendot tayo dito. Di ba? Malaki problema natin. Alam nyo kung tinutukoy natin dito sa PH Update. Yun lang ang ipaliwanag mo sa mga na yan, sa mga extra rich. Kahit hindi mo hingan ng pera yan. Paano pagka nagkaroon tayo ng ganito? Nasaan ng pera nyo? Ano mangyayari sa mga ari-ari? Baka pasukin kayo ng mga kababayan natin. Mahirap na. Ang pera na yan, para sa mga Pilipino. Hindi naman namin kukuwin sa gobyerno. Ibabalik lang natin. Kumbaga pampalubag sa mga kababayan nating nahihirapan. Kasi pagka yan, mahirap na kung ano pa nangyari dyan. Baka walang security. Pati baka yung mga security dyan sa mga subdivision na yan, sumama doon sa mga mahihirap. Kasi hindi natin alam kung anong dinadala ng bukas. Ang dali lang hunon. Para sa isang pangulo, tawag mo lahat, anak ng tawa. Top 10, extra rich. Hindi yung mga rich. Yun yun. Barya lang ang pera ng mga, yung billion nila, yun nasa dolyar, hindi sa piso. Yung mga nasa dolyar ang pera nila. Di ba? Yun ang taksan natin. Di ba, ante? Pero yung pag-aaralan namin, bahala kayo dyan. Generated. Moreover, a wealth tax may encourage capital flight, especially when imposed during an economic crisis. End of quote. Yusek, sabi rin po ni ex-Chief Monsod, there's no economizing din po sa mga solusyon ng gobyerno kasi may ayuda nga raw po pero itataas din naman yung presyo. Ano po ang sagot niyo dito? Itataas po ang presyo ng Gasolina. Meron daw pong mga ayuda na Normal binibigay ka ba? pero tataas din naman yung presyo ng mga bilihin o ng oil po. Sa ngayon po, ang hindi lang po makontrol ay ang presyo ng fuel, ng produktong petrolyo dahil hindi po natin Ayan na naman. Ayoko na. hawak ito. Pero sa ngayon po, ang pamahalaan sa utos ng Pangulo Marcos Jr. at sa pangunguna ni DTI Secretary Chris Roque at pati na po ang DA sa pangunguna po ng Secretary Kiko Tio Laurel Jr. ay nakikipag-usap po sa mga manufacturing companies at sa mga other stakeholders na huwag mataas o huwag pataasin muna ang mga presyo ng bilihin. So sa ngayon po ay masasabi natin na ito ang pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng gobyerno para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Eventually tataas. Ang sinasabi dito, ano yung long-term approach natin dito sa problema na to? Yung pakikipag-usap, laway-lahaway lang yan eh. Kakausapin na Century Tuna ang mga ipapakita yung supply nila. Ano pa kailan namin yan? Bibili naman namin yan eh. Eventually tataas yan. Bakit? Anong dahilan? Bakit tataas? Dahil sa ayaw sa gusto nila, yung kanilang mga production cost, hindi na magtatali, hindi na ika nga magiging parehas doon sa presyuhan ng kanilang mga produkto. Anti-clear, yung palang tuna, galing Jensan, itatawid na ng Roro o kung ano mang bangkayan o barko o gagamit ng gasolina o mula sa mga nanghuhuli dyan sa Jensan, dadali sa Maynila, ipaprocess yan. Yung mga makina, anong gagamitin dyan? Kuryente. O yun na lang, yung delivery truck nila, anong gagamitin dyan? Crudo. Anong presyo ng crudo? Napakataas. Tag 120 na daw. Base sa mga nakikita nating post. Yung transport pa lang tumaas na presyo. Ngayon, pagdating sa pabrika, yung pamasahe nung let's say, operator na lang na makina kasi automated na yun. Lalagay nila yung tuna, paglabas niya, nakadilat.
Di ba? High-tech yun, no? O ngayon, yung makina, anong ginagamit noon? O nagkaroon ng brownout. O hindi natin malaman kung anong mangyayari. Nagkaroon ng brownout. Anong gagana? Off-grid sila, may generator. Anong ibubuhos dun sa generator? Diesel na naman. Ibig sabihin ba yung lahat ng expenses nila na yon na hindi naman dati nilang ginagasta, yung kawawang dilata ng tuna, ibebenta pa rin nila dun sa presyo na kung saan hindi naakma doon sa gastusin nila. Anti-clear naman. Sa ayaw sa gusto nyo, pagka puro pinag-aaralan na sagot nyo sa amin, ang mangyayari dyan, tataas lahat ng presyo. Alam niya kahit di uno. Kumbaga ano na to kumbaga naiintindihan niya ng mga kasama natin dito sa PH Update. Kumbaga pino-point out ko lang kay Auntie Claire para hindi niya naman maisip na pakakala niya ay mga viewer ni PH Update di nag-iisip, kailangan pang ipaliwanag ni PH para maintindihan. Hindi, naiintindihan nila yan. Hindi sila makapagsalita, nasa comment section lang. Kaya ako na nagsasalita para sa kanila. Oh, di ba? At sa pamamagitan po nito, alam po natin at alam po ng gobyerno na kahit sa ganitong temporary na mga ayuda natin sa mga kababayan natin, alam natin na malaki ang epekto nito sa kanilang buhay. Sorry po, Yusek, last na po. DOE just said that the government doesn't have the capacity to take over oil retailers, and the president told us yesterday that it is indeed hard to control oil prices. So, is the government saying that the admin can only do so much in this crisis? Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po. Ba't di tayo magbendalo? Yung pagkuha ng ang tawag dito, yung restitution, nagbebendalo tayo. Dito sa isa na to, para naman sa sabay ng Pilipinas, bendalo tayo. Sa base lang, ante, bendalo please. Wala naman siguro, di naman siguro sa kalabisan, dyan sa Makeup Nut Foundation na yan, kung magbendalo tayo para sa sambayan ng Pilipino. Sa restitution, nagbebendalo tayo dito sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bendalo tayo ng konti, di ba kaya? Bakit? Sino matatamaan? Nga pala, kaibigan pala nila yung mga negosyante dyan sa oil industry. Kaya hindi tayo pwede magbendalo. Saan tayo magbebendalo? Pagka-issue ng impeachment, issue dito kay BP Sara, mga Duterte, pag-kidnap kay Tatay Digong, doon tayo magbebendalo. Pero pagdating sa usaping business, sa mga kaibigan nila, mga super-duper, mega rich, hindi tayo pwede magbendalo. Po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. Bendalo! So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para sa maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno. Next question po from Harley Balbuena, IBC 13. Hi, good afternoon, Yusek. Ma'am, good afternoon. We are already implementing the 4-day work week in government offices along with other conservation measures. But what additional or stricter conservation practices will we adopt under the EO 110? Do we consider expanding the 4-day work week? Hindi pa po na pag-uusapan kung magkakaroon expanding ng 4-day work week. At ito naman po ay pag-aaralan dahil meron naman po tayo ngayon Executive Order 110 at lahat po ng yan na maaari pang makatipid tayo ay pag-aaralan po at i-implement kapag meron na pong desisyon. Follow-up lang po, since now we already have the energy emergency, yung pong mga magagawa sa gobyerno ay naghihigpit na ng sinturon. So ano pa po kaya yung ihigpit pa? Kung kaya pang maghigpit, hindi natin masasabi sa ngayon kung Wala na, mapuputol na tong yung bewang ko, kakaigpit ko ng sinturon, madam. Paano pagka sinabi ng mga kababayan natin ngayong mga panahon na to, ingat-ingat din, Auntie Claire, sa Wag sagot na sagot, baka makuryente ka na naman, mahirap na. Pero sa ngayon po, yung nakikita ng Pangulo na dapat gawin, lalo-lalo na ng mga taong gobyerno or public servants natin, yan po ay pinapa-implement under the Executive Department po. Next question po, Tristan Modalo, Newswatch Pass.
Good afternoon po, Yusek. Oil companies told the Senate today that their supply may last until April or May, and Senator Win Gatchalian warned that you cannot run a country with uncertainty of fuel supply. Given this, can Malacanang honestly say that the government has full control of the situation and assure Filipinos that the country will continue to run without disruption? Nakikita po natin kung ano po ang ginagawa ng gobyerno. Mas maaari na po ang ibang mga bansa ay talaga nahihirapan po sa nangyayari sa sitwasyon, pero sa ngayon po nakikita niyo po kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno, at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. At sa ngayon po, sabi nga na po natin ay ito ay whole of government approach. Nagtutulungan po ang bawat ahensya, at sa matter of fact nga po, binanggit po ni Secretary Sharon Garin, pati po ang DFA ay nakikipagtulungan na po para makahanap ng alternative countries for the supply. Nandyan po China. ang Canada, USA, China. South America Layo. countries, including Russia. Yan po ay ayon kay China, nasan China? Ba't di mo sinabi yung China? Bakit? Magagalit sa'yo si Tariela. Woo! Magagalit si Tariela. Love team sila eh. Secretary Sharon Garin. Follow-up lang po, in a Bloomberg interview, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na given yung crisis na nararanasan natin, it's not impossible na baka mabuhay din po yung discussion on joint oil and gas exploration with China. Yung Beijing po, naglabas sila ng statement saying they are open to pursuing joint development as long as the Philippines will show sincerity. So in this kind of negotiations, ano po ang pwede ba natin itong magawa despite the tensions in the West Philippine Sea, and how do we ensure that the Constitution will be followed po? Una-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere. Paanong sincere? Merong pag-uusap tapos magdadagdag ng EDCA site. Paanong sincere? May sigalot dyan sa Taiwan at saka China, biglang magde-deploy ng armas, mga missile launcher Amerika sa Pilipinas. Gano'n na sincero? Sincero yun? Hindi pwede pag nag-usap tayo, status ko, walang EDCA site na madadagdag dahil kalaban nila kasi nag-uusap tayo, kabastusan yan. Wala munang deployment ng kung ano-ano para tayong naghahanda, para tayong kung ano pinag-iisipan natin, nag-uusap tayo. Hindi pwede gano'n? Kasi yung normal mag-isip, ganun yun eh. Kung nag-uusap kayo, dapat status ko. Wala muna kung ano yung nandyan na, wala nang daragdag. Wala na munang babawasan. Eh kaso uusap tayo. O bagong EDCA, pasok, missile launcher. Pasok lahat, Amerika. Troops. Sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa Huwag kami dito sa PH Update ante. pamumuno po Huwag kami ni dito. Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang Backdoor. Meron siyang backdoor kagaya kay ano. Hindi. Iba palang backdoor sa kanya. Iba pala yung backdoor sa kanya. Ang backdoor pala yung kay Pinoy, backdoor negotiation, si Trililing. Yung kay Marcos Jr., iba yung binabackdoor sa kanya. Hindi mahilig sa backdoor yan. aring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po ni Secretary Tess Lazaro, sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas. Next question po, Clay Padilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, since the EO allows the government to exercise emergency powers under existing laws, including the oil regulation law, is there a room within these powers to temper fuel prices if necessary? Alam po natin na may oil deregulation law. Sa ngayon po talaga, kapag ka po may oil deregulation law, hindi naman po agad makakapasok at makakapag-interfere ang state. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-abuso ng mga nananamantala. So,
Sa ngayon po, ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend